Sir, sa reaction din ng mga sa China, na sinasabi, Chinese embassy is a political stunt lang yung reso ninyo against foreign interest. Karapatan ng Senado po na magpalabas ng resolution. Hindi lang pwede pipilan ang Senado natin mas position ng resolution. Ay, mahirap ano yung nagtatanong sila papakilan. Sino ba sila? As a matter of fact, sana naisip din po nila, there are visitors here in our country. At siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention. Na if you are a visitor here, a diplomat, dapat mo respetuhin yung mga batas ng host country. Ganun din po tayo sa bansa nila, yung mga diplomats, they respect their laws. Ito po yung sinasabi nila na resolution is political stand. No, it's our right, lalo na po ang Senado. Besides, let me reiterate again, we have the freedom of expression, the freedom of speech. It is contained in our Constitution. So, walang pwede magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag ng nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Hindi tayo pwedeng diktahan kasi nasa batas po na. Sir, ang sinasabi nila, it's truly outrageous and hard to understand kung bakit daw po yung Pinas sinusuportahan si PCG spokesperson na maliciously skewering and attacking the leader of China. It's not malicious. No, the way I look at it, I mean, the person, the government official, is just expressing in the Kama because he is covered, his statements actually is covered by our Constitution, the freedom of expression, the freedom of speech. Siguro kung diplomat po siya, doon po siya sa China, iba ho kalakaran po, iba ho siguro, pero since sila po is a Philippine Coast Guard siya po ay sa mga nagtatanggol, yung kanyang ahensya, nagtatanggol ng ating teritoryo. So I guess nagkarapatan siya magsalita. Because nagsasalita po siya doon, so ano po nakikita nila, nakikita ng kanyang ahensya. Sir, yung mga reso daw hindi were activitan yung Chinese embassy to resolve and fight malicious moves against China. Well, actually, pagdating ho dyan, nag-usap po kami Secretary Lázaro Rubio. Tama naman po yung meron po po ng conduct of going. Binubuo po na tayo, Vietnam, Malaysia, and Brunei. So, mahala na po, may pag-report na PSU dyan, pero yun ang sinasabi natin na nasa DFA na po yung bola na yan, sila ang trabaho po nila yan. Pero, karapatan din po siguro China, kasi gusto lang magsalita, may kaya pero, kasi sabi nga, respect, yes, respect. Kung gusto ninyo respetuhin namin your statements, then respect our statements. It's just ikaw nga pareho. Sir, according to us, underpin that, so finalize na last partial committee report, are you satisfied sa final draft at pumirma na po ba kayo? Hindi ko pa rin po nakikita yung draft ko, yung ako si Bogsta. Wala po ako kami natatanggap. But we are waiting for the draft na finalize na. Kaya contento kayo, sir, yung sinabi niya, yung mga wordings na pinagpapalagay ng officer. Well, I cannot comment at this point, pero yung sinasabi ko yung basic lang po yung sa mga statements na lumalabas sa media lang kasi wala pa talaga yung official hawak ko. Yung sinasabi niya na basing din doon sa mga pakiramdam ng mga kasamahan ko na hindi naman sang-ayon, kundi our point is kailangan nung siguro revisahin, reviewin yung draft na yun kasi it's still draft pa lang eh. May mga kasamahan ako nakukulangan. May mga kasamahan naman ko na sinasabing sobra. So may mga kasama naman ako sinasabi na may problema sa wordings. Ibig sabihin, di ba? Kasi merong grupo, kami din sa Senado as a whole. Yung minority, sinasabi, kulang eh. Sila ganito, bakit wala dyan? Meron kami mga kasama na sinasabi, bakit naman kasama si ganito, si ganyan, di ba? So, plano nga sana namin is dalhin po yun sa floor, magpirmahan, kailangan pumirmang 11. Merong grupo, yung halos lahat sa 11, ang mangyayari,
I think doon sa 11, parang 3 lang ang okay sa kanila. Pero sa amin, karamihan ng members ay magsasabi, sabi nila, magsasign daw sila. Pero may nakalagay down with reservations and amendments. Ako hindi ko pa po talaga nakikita. But you will sign, sir. I have to look at it. I mean, pipirma ako kung tama naman yung report. Kung kulang, kung hindi doon sa masunod sa gusto ko, I mean, ba't ako pipirma, di ba? And also yung change kasi sir, yung binago yung language na instead na recommend to file charges, recommend to undergo preliminary investigation, yung tatlo niyong kasamahan dito sa Senado. Actually, ang pagkaintindi ko nga dyan, nung mag-start na yung ICI at mag-file na ng kaso, di ba, ang usapan before, and you guys know this, di ba, sinabi na pag nag-umpisa na, si Senator Lacson, sabi niya, pag nag-umpisa na ang pagsasampa ng kaso ng any agency, ng Ombudsman, ng DOJ, or ng ICI, then lahat ng evidence na gather namin, iti-turn over namin. Yun ang pagkaintindi ko. Hindi ko sinabi ng kami po ang magpa-file ng charges. No, we did not say that. Ang sinabi po, at naalala ko po, babalikan ko po yung notes ko, ang sinabi, pag nag-start na mag-file ng kaso ang Ombudsman, ang DOJ, ang ICI, then that's the time na ito turn over na namin yung mga documents namin para in support doon sa mga kaso. Kung yung mga tatlo namin kasama, di bahala na po. Yun ang pagkaintindi ko. Wala naman po sinabi nung nag-umpisa po ito na we will file charges. Di po ba? Sir, Yun ang pagkaintindi ko. so yung recommend na nga ngayon sir is to undergo PI na lang. I want to read it. I want to see it. Para kung sa gano'n, tingnan ho natin, kailangan reviewin. Ilang pages na ho ba ito? Hindi ko pa talaga nakikita. Sabi la, nung Wala nang nag-leak sir. 400? 400 plus. 400? Last question. So yun sa mga recent statements po ng China, what will the Senate Committee on Foreign Relations do about it? Meron po bang magiging next steps in response to that? Paubayan na muna natin sa Department of Foreign Affairs kasi mayroong Code of Conduct. The good thing about this Code of Conduct, dati ayaw nilang tanggapin ng China. Di ba? Ayaw talaga na, walang Code of Conduct. We will not respect the arbitral ruling. At least dito siguro, since Code of Conduct na ito, binuo, ginagawa ngayon ng 4 na bansa, mukhang according to Secretary Lazaro, mukhang amenable naman daw ang China. So, why don't we give this Code of Conduct a chance para, isa lang naman ang gusto natin, di ba? Wag saktan yung mga mangingisda natin, wag kong palayasin. Yung Coast Guard nila, Coast Guard natin, wag naman ho nilang bombahin ng tubig pag nagsalubong-salubong ho dyan. Okay na ho yun for now, di po ba? As we continue, and hindi ho natin sinasabi na hindi sa atin yan, we continue to fight, di ba? We have the arbitral ruling na sinasabi sa atin talaga, it was awarded to us. Yung sinasabi lamang ho namin, nandito sa amin yan because of the arbitral ruling of the own clause. Tapos, itong may code of conduct na ongoing yan, na ginagawa. Let's see. Ang importante kasi, wala sanang masaktan na mga personnel natin, mga mangingisda natin na may freedom sila na mapangisda doon sa mga territorial waters natin. Sir, how should we treat them as guests if they are issuing such strongly worded statements against government officials? Kaya nga, yung sinasabi ko, let's leave that to the Department of Foreign Affairs. Siguro patawag niya yung ambassador, dapat sabihin ni Secretary Lazaro, tone down. Kayo muna mag-tone down kasi bisita namin kayo. Hindi po ng trabaho ng Senado yun, hindi rin trabaho ng Coast Guard. Pero si Commodore Tariela, he's just exercising yung kanyang right. Because it is embedded in our Constitution, the freedom of speech, freedom of expression. Kaya natatawa ako nung unang sigwada na galit sila, walang karapatan, gumawa ng caricature. Actually, marami na pong gumagawa. Si BBM, ginagawa ng caricature. Si BP Sara. Maging si dating Pangulong Duterte, di ba, na mga rallyista. Hindi naman nagagalit ang gobyerno because it is in our Constitution. We have freedom. So kahit na naka-uniform siya, sabi, dapat naka-uniform siya. Hindi naman siya diplomat siya ay Philippine Coast Guard. Doon yun ang pananaw ko. So may karapatan siya magsalita. Unless na kung ambassador siya, talagang hindi naman siguro po pwede. Kung siya po ay Consul General sa China, talagang baka palayasin siya. Dapat i-tone down niya yung kanyang mensahe. Pero
Coast Guard siya, representative. Yung agency niya is defending the West Philippine Sea right now, patrolling it. So, I believe, sa lahat ng tao na pwede magsalita siguro, ay ang tao na yan because yung agency niya ang ika nga nagmo-monitor, protecting our territorial waters. Anong bawal doon? Kasi naka-uniforme daw, pambabastos. I don't think so. Hindi ko naman alam na anong pambabastos doon. Karapatan yun. Yun lang ang gusto ko naman sabihin na it is in our Constitution, there's freedom of expression, freedom of speech. Ngayon ko naka-uniform kasi government official siya. Yes, government official. Will it limit? Does it say there? You do not have the right to speak if you're a government official. You do not have the freedom of speech, expression. You cannot talk anybody or against that. Siguro kung diplomat, yes. Loko-loko ka kung magsasalita ka ng laban doon sa official na yon na pupuntahan mo na host country, bawal, di ba? Siguro, baka pwede kang persona non grata, pero Coast Guard ito hindi naman nakalagay doon sa Constitution na merong maliit na footnote na bawal pag ikaw ay government official, bawal pag ikaw ay naka-uniforme. There's not. Tinignan ko yung Constitution kagabi, kahapon, wala akong makita. Sir, yung sa closing mo kanina sa hearing, ano yung pinasasara mo? Yung online Sabong. Sa Central... Lahat ng online sabong, ang dami bang paghanap ka dyan. I mean, ongoing, tuloy-tuloy. Ang sinasabi ng PNP at saka ng NBI, na CICC, hindi raw nila makita, hindi raw nila alam. Ang sabi ko, simple lang. Puntahan ninyo yung mga chief of police dahil alam nila sa mga bayan-bayan dyan nagkakaroon ng sabong. Sabi ko, actually, hindi naman talaga sa sabungan yan sa isang bahay lang maglalagay kasi laki nito, maglalagay lang ng kurtina, magbibitaw ng manok. Sabi ko, alam naman ng mga hepe dahil marami nakaparada ng mga motor, may mga bit-bit na manok. 100 fights a day, di ba? 200 fights a day. Alam ho ng chief of police yan, kaya sinasabi lang, hindi namin kaya ipasara yan. Kaya po yan, pag pinasara mismo, yung studio or yung tupada. Tupada po yan kasi illegal yun. Meron tayong Executive Order number 9 na nagbabawal ng online sabong. Alright, thank you po. Thank you.